series that we have. And of course, ito yung pag-uusapan natin ngayon, the grace of God. So, we will talk about ano ba yung grace of God, bakit ba mayroong grace, di ba? Ano ba to? Ang grace na ba to? Sino ba tong si Grace? No? So, ano ba tong grace na to na tinutukoy dito? Of course, it's still the continuation of our series na attributes ng ating Panginoon. So, again, si Ate Grace, iba yon, asawa ng pastor namin yun. So, ganun, di ba? So, first of all, laging nakalagay dito, lagi nating sinasabi in our introduction that we should ask ourselves, di ba? Kilala ba natin talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin? Kilala ba talaga natin yung Diyos na alam mo, yung pinopost natin sa TikTok, dinedepensahan natin, do we really know who God is? Do we really know God personally? Kasi di ba iba yung kilala mo lang sa pangalan, iba yung kilala mo lang sa dahil may kakilala siya, di ba? At iba rin naman yung talagang personal mo kakilala, katulad ng best friend mo. Personal mong kakilala, yun hindi man pwedeng, best friend ko yan. Bakit? Kasi kilala ko yan, best friend ko siya, naging best friend ko siya kasi friend siya ng friend ng friend ng friend ng friend ko. So, best friend kami, hindi pwedeng ganon. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na best friend kayo, hindi naman talaga kayo magkakilala. It's just, you have mutual friends, kaya kayo nagkakilala. So, ganon din sa Panginoon. How do you view God? How do you think about God? Diba? Kapag sinabi yung word na, pag tinanong ka nung kaklase mo, nung katrabaho mo, o kahit sino man dun sa social media, pag tinanong ka, can you explain to me who your God is? Diba? Anong sasabihin natin? Teka, ano muna? Ewan ko, diba? Hindi pwedeng ganon. Diba? So, hindi pwedeng ganon. Even si Moses, ang sabi ni Moses in the book of Exodus chapter 15, verse 11, sabi niya ron, Moses said, "Who is like you, O Lord, among the gods? Diba? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders." Sino daw ba ang ating Panginoon? Sino daw bang kaparehas ng ating Panginoon? Diba? And sabi ni A.W. Tozer, si A.W. Tozer po is one of the famous theologians na talagang he digs deep into the Word of God. Sabi niya rito, what comes into our mind when we think about God is the most important thing about us. I think yung mga nandito sa series na to, kabisado na tong quote na to. Diba? So what comes into our mind, kung ano daw po yung pumapasok sa ating isipan kapag daw po iniisip natin ang Panginoon, yun daw po yung pinaka-importanting bagay para sa atin. Bakit po? Kasi meaning to say, how we view God will determine on how we live for God. Kung ano ang tingin natin sa Panginoon, ganun din po, malamang sa malamang, yung view natin sa paano tayo mag-worship, paano i-desire yung holy living, di ba? Paano desire na mamuhay sa Kanya. So, kung tama ang pagtingin natin sa Panginoon, definitely, tama rin yung pag-worship natin. Tama rin yung desire natin para mamuhay sa Kanya. Kung pagmali din, di ba? Paano pagmali? Di mali din. Ganun yun. Diba? Mali yung pagtingin natin sa Kanya, then definitely, mali yung pag-worship, mali yung desire natin. Bakit? Kasi mali yung pagtingin natin sa Panginoon. As a Christian, it is very important to have a right view of God. Okay? It is the knowledge of God that determines on how we behave, how we worship, and how we live our lives. Diba? For example, mabilis lang. For example, ito yung pinaka-example na laging ina-example natin. Kung puro grace lang ng Panginoon, and we do not have justice, anong mangyayari? Then definitely, we will continue on sinning. Bakit? May grace naman si Lord mapapatawad naman niya ako. Forgiving ang ating Panginoon. Yes, tama. Pero, tandaan po ninyo, if you look at grace, at that point na papatiwari naman ako ng Panginoon, okay lang magkasala, hindi mo alam kung anong ibig sabihin talaga ng grace. Diba? Grace is not a permit for us to sin. Grace, it is given by God. Diba? So, mamaya pag-uusapan pa natin yung grace na yan. Okay? And then, of course, kung sasabihin naman natin na si Lord is puro wrath lang, puro justice lang, puro galit lang, then, mali din naman yun. Bakit? Kasi mapaparalyze tayo. Isipin natin, si Lord, baka mamaya magalit siya sa akin. Diba? Baka mamaya maano siya sa akin, ganito, ganyan. So, dapat, ang pagtingin natin sa Panginoon is balance. Yes, balance dapat.
Hindi pwedeng dito sa side na to, hindi pwedeng sa side na to, dapat nasa gitna tayo. Okay? Kasi napaka-importante nung pagtingin natin ngayon sa Panginoon. Okay, so ngayon, ang pag-usapan po natin is the gracious God. Ayan, the grace of God. Okay? Okay, so ano ba nga ba yung grace? So, I did some research. Ayan, so I did some research. So, sabi ni kumparing Google, ayan, at saka nila Marayam, sabi nila doon, yung grace daw po is courteous goodwill. So, sabi naman ni Marayam, unmerited divine assistance given to humans for their regeneration or sanctification. Tapos sabi doon, sabi ni dictionary.com, sabi to, a manifestation of favor especially by a superior. Ano na sabi ng Christianity.com, God's favor toward the unworthy or God's benevolence on the undeserving. And then God's unmerited favor or undeserved favor. Okay? So ito yung tingin ng mundo sa grace. Pero, syempre, of course, sa atin, biblical tayo sa grace. Okay? We do it biblically. So, ano ba yon? It is God's favor toward the unworthy. Sino ba yung unworthy na yon? Tayo yon. Or God's benevolence on the undeserving. Unmerited favor ng Panginoon yun. Hindi natin deserve. Okay? So, yung grace, let me give you an illustration sa grace. Ganito ang grace. Merong isang bata, kwentuhan ko muna kayo. So, merong isang bata, ngayon, gutom na siya. Ngayon, itong bata na to, nakakita siya ng isang store. Tapos, yung sa store na yon, maraming prutas doon. Siyempre, gutom na siya. Ngayon, yung mansanas, kinuha niya. Pero, balak niya talagang nakawin yung mansanas na yun. So, ginawa niya, ninakaw niya yung mansanas na yun. Pero, hindi niya alam na nasa likod pala yung owner ng store, yung may-ari ng tindahan. Nahuli siya ngayon. Ngayon, sabi nung tindero, bakit mo ko gustong nakawan? Sabi niya, kasi po nagugutom na ako, kasi po wala akong makain, it's been days hindi ako kumakain. Sabi nung store owner, sige, pero basta hindi ka na magnanakaw ulit, ibibigay ko sa iyo yung mansanas na yan at dadagdagan ko pa. That is grace. We do not deserve yung hindi naman niya deserve yung mansanas na yun. Bakit? Wala naman siyang ginawa para dun eh. Diba? Ninakaw pa nga niya eh. Pero anong sabi nung tindero? Anong sabi nung nagtitinda? O sige, ibibigay ko sa iyo yung mansanas na yan at dadagdagan ko pa ng ilang mga prutas. Iuwi mo sa inyo. At, sabi niya, at hindi kita isusumbong sa pulis. That is grace and mercy. Ano yung mercy doon? Yung hindi siya isusumbong sa pulis. Deserve niya yon na maisumbong siya sa pulis. Kasi, naman siya eh. Dapat, di ba, na maibalik siya sa family niya. But then, anong ginawa nung Hindi siya sinumbong. That is mercy and grace. That is grace and mercy. Yung grace doon, yung undeserved niya, hindi niya deserve yung mansanas, di ba? Hindi niya deserve yun. Pero binigyan pa siya at dinamihan pa. That is grace, mga kapatid. It is unmerited favor. Hindi mo pinagtrabahuhan yun. Wala kang ginawa para ma-deserve yun. But then it is given to you. Halimbawa, dito na lang sa Gmeet natin, meron akong 1,000 pesos. And I would give it randomly sa tao. Bakit? Kasi wala lang, gusto ko lang ibigay. And then pag binigay ko sa kanya, sabi niya, wala naman akong ginawa para sa iyo, hindi naman ako nagtrabaho, hindi naman kita pinagsilbihan. I just wanna give you 1,000 pesos. That is grace, mga kapatid. Ganon nag-work ang grace. We do not deserve it, but then it is given to us. Yan. Kaya nga, di ba, sabing ganon, may grace period tayo na 15 minutes bago mag-start ang klase. Diba? Wala ka naman ginawa dun sa 15 minutes na yun. Hindi mo naman sinabi sa teacher mo na, makapal talaga mo. Hindi, diba? Sabihin ng teacher mo, may grace period tayo, papasok siya. Start ng klase, ito house rules natin, nung face-to-face pa.
15 minutes, unang-una, number 1, 15 minutes grace period. We do not, we did not do anything, but still, binigay ng teacher yun. So, that is grace. Okay? So, hindi natin pinagtrabahuhan. It is unmerited favor or undeserved favor. So, ngayon, tignan natin ngayon. So, sabi dito, when we talk about God's grace, when we talk about God's grace, we are also talking about the goodness of our God shining brighter than 10,000 suns. When we talk about grace, kapag daw po tayo ay pag pinag-uusapan daw natin yung biyaya ng Panginoon sa atin, diba? Pinag-uusapan din na raw po natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Bakit? Kasi magkaakibat yun. The grace of God also shows the greatness of our God. Okay? Anong sabi ni J. Gresham Machen, ganon, yung pronunciation niya. The very center and core of the whole Bible is the doctrine of the grace of God. The very center and core of the whole Bible is the doctrine of the grace of God. Bakit? Throughout the Old Testament, magsimula kayo sa Genesis hanggang Revelation chapter 22. Ano makikita nyo? Ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Ang Diyos ay Diyos ng grace. Why? Diba? Puro siya grace, diba? Puro siya biyaya. Puro binibigay niya the things that we do not deserve, the things that those people in the Bible do not deserve. Binibigay niya. Si David, diba? He felt the mercy of God. Yung mga apostles, he felt the mercy of God. Diba? Si Apostle Paul, he felt the mercy of God. Diba? Biyaya lahat yun ng Panginoon. The Israelites, kahit matigas ang ulo nila, dapat dadaan lang sila sa wilderness, pero ano nangyari? 40 years sila doon. Still, the grace of God is there for them. Diba? Makikita nyo, in the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, lahat. 1st and 2nd Samuel. Lahat talaga, makikita nyo yung grace ng Panginoon. And even to the life of Jesus Christ. Okay? Pero, bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung two types of grace na binibigay ng Panginoon. Okay? So, ano yung unang type ng grace? So, if you could, write this down. Pero nasa notion naman na to, nasa notes ng J-Talks to. I'll just give it to you. Pero, makinig muna kayo. So, the common grace of God. So, una, nagbibigay ang Diyos ng common grace. Pag sinabi natin common grace, pangkalahatan, in general. Okay? So, bakit in general? Kasi, God's grace extends to all people, even those people who do not believe in Him. He gives them food, shelter, to enjoy His creation, to live and breathe. Naalala nyo na nakaraan, di ba? The goodness of God, nag-extend yun hanggang sa lahat ng tao. Bakit? Hindi nga. Isipin nyo na lang, di ba? Bakit yung ibang mga tao, they are successful? Atheists, agnostics, those people who do not believe in the Lord Jesus Christ, those people who do not believe that there is a God. Ba, yung mga hindi naniniwala, pero minsan may kita mo sila pa yung successful. Sila pa yung may magagandang kotse, magagandang bahay, magagandang gadgets, samantalang ang mga Kristiyano hirap na hirap sa buhay. Di ba? Why? Because even the grace of God, it extends to all people. Lahat ng tao. Bakit? Lahat ng tao pwedeng i-appreciate ang creation ng ating Panginoon. 'Di ba? Pag pupunta ka sa ibang bansa, makikita mo yung tanawin, o kaya pag pupunta ka ng 100 Islands, pag pupunta ka ng Taal, ng Tagaytay, o kaya punta ka ng Cebu, 'di ba? Yun yung mga bagay na may magagandang tanawin. Hindi naman lahat ng nandun Christian, 'di ba? But still they are enjoying the creation of God. Why? It is because of His common grace. It is because of His grace. Nai-enjoy pa rin nila, 'di ba? Yung food. 'Di ba? Yung pagkain. Lahat ng tao sa mundo nakakakain. 'Di ba? Yung iba nagugutuman lang talaga, pero lahat ng tao sa mundo nakakakain. It is also the grace of God. It is God who gives yung shelter, yung bahay, yung tahanan, 'di ba? Yung buhay. Maswerte tayo. Bakit? Kasi hindi pa natin binabayaran yung paghinga natin.
libre pa rin ang paghinga natin. There are some people today na binabayaran na nila yung paghinga nila. But we live and breathe. Diba? Anong sabi ng Psalm 145 verse 9? The Lord is good to all. He has compassion on all that He has made. Mabuti ang Diyos sa lahat ng tao. At lahat daw po ng kanyang ginawa ay meron siyang compassion. Okay? In Matthew chapter 5 verse 45, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Diba? Pag umulan, hindi naman makikita na alam ko hindi Christian to, bakit walang ulan sa bahay nila eh. Hindi naman ganoon, di ba? Pagka umuulan, hindi naman ganoon. Or even those yung sun, di ba? Alam ko hindi Kristiyano to. Hindi naniniwala kay Jesus to. Bakit? Madilim yung yung sa kanila, walang sun rays. Diba? Hindi ganoon. Why? Pag sikat ng araw, lahat nagkakaroon ng araw, di ba? Lahat tinatama sa yung araw. So this is the common grace of God. It extends even to those unbelievers. It extends even to those people na hindi naniniwala sa Kanya. Okay, that is what we call the common grace of God. It is general sa lahat ng tao yon. And pangalawa, ito yung special grace of God. Ito naman sa atin to bilang mga believers. Ito yung special grace ng ating Panginoon para sa mga believers. Why? Dahil po ang special grace of God is the work of the Holy Spirit in calling, regenerating, justifying, and sanctifying individual sinners. Diba? Sa buhay mo, bago mo tanggapin ang Panginoong Jesucristo, tinawag ka ng Panginoon. Diba? And then, you become regenerated. Nabago yung puso mo. Tinanggap mo ngayon si Jesus Christ. You said this prayer of repentance na, Lord, tinatanggap kita sa aking puso. Diba? And now, you are being justified. Pagtapos mong tanggapin si Jesus Christ, you have been justified. Diba? Nung natapos ka ngayong tumanggap sa Panginoon, you are now justified instantly. Pagtanggap mo sa Panginoon, justified ka na. Ano yung meaning ng justified? Sige nga sa inyo, may nakakaalam ba? Anong meaning ng justified? Baka kasi inaantok na kayo eh. Let's have some interaction. Anong meaning ng justified? Righteous? Gabong minong tubig. Nalinis na po sa kasalanan? Alamin po ang bagay. Matuwid, yes. Correct. Very good mga kapatid. Ayan, right with God po na po, and holy, very good, reasonable, pinili ng Diyos, blameless. Very good yun. So, yun? Tama yun. When we say justified, okay, ang pinakamagandang definition is pinawalang sala. Sa harapan ng Panginoon, ang isang justified na tao ay pinawalang sala na ng Diyos. Your past, your present, and your future sins are forgiven. Ngayon, kapag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you are now justified. Bakit? Dahil pinawalang sala ka na ng ating Panginoon. Okay? And now, sanctification or sanctifying, pag sinabi nating sanctifying, ay pinapaging banal. Ginagawang banal, araw-araw. Ito naman ngayon, yung kaya nga 'di ba tayo nag-i-strive tayo para mamuhay ng banal sa harapan ng Diyos. Ito na yung moment na 'yon. Kasi pagtapos na tawagin ka ng Panginoon, i-regenerate ng Panginoon ng puso mo para tanggapin mo siya. Ngayon, nung tinanggap mo siya, pinawalang sala kanya ngayon, ito na yung sinasabi ngayon dito sa moment na ito na you are being sanctified. Ito na yung pinapaging banal ka na. Tinuturuan ka na ng Diyos. O, di ba? Tinuturuan ka na ng Diyos na tumanggi sa kasalanan, mag-say no sa kasalanan. You have that power. Why? Because the Holy Spirit is with you. The Holy Spirit is within you. Di ba? Indwelling, nananahan ng banal na Spirito. Kaya di ba minsan mararamdaman mo this certain time of perfection na kung saan parang hindi ako gagawa ng kaya mong tumanggi sa kasalanan. Diba? Nung hindi ka pa Kristiyano, sige lang, go. Pero nung Kristiyano ka na, saglit lang, hindi ko to gagawin. Kasi alam ko ayaw ng Panginoon tong gawin ko to, yung bagay na to.
That is the work of the Holy Spirit in you. Pinapaging banal ka ng Panginoon. Tinuturuan niya tayo upang maging banal. Alright? So that's what special grace is. Special grace, tandaan po ninyo, is restricted to those who actually come to saving faith in Jesus Christ through the work of the Holy Spirit. Hindi po, ang special grace po mga kapatid, ay binibigay ng Panginoon sa mga anak niya. Para mabilis ang definition. Ibinibigay po ng Panginoon, kumbaga ganito lang yan eh. Let me give you an illustration since I already gave this. Ang common grace po is ganito. Meron kayong magulang, di ba? May nanay ka. Ngayon, yung nanay mo, dalawa kayo sa bahay. Isang anak ng kapitbahay at isang ikaw yung anak mismo. So, dalawa kayo. Ngayon, yung nanay mo, bibili siya ngayon sa Jollibee. Sabing gano'n nung nanay mo, sige na, bibili mo na ako sa Jollibee. After niyang bumili sa Jollibee, ito yung common grace. Bibilan niya ngayon yung anak ng kapitbahay dahil kasi syempre yung nanay mo ayaw naman niyang walang kakainin yun. Hindi naman pwedeng ikaw lang kakain. So ngayon yung nanay mo bibili siya ngayon ng chicken joy, ganun, one piece chicken joy. Out of goodwill, di ba? Dahil mabait yung mama mo eh. So bibilan niya yung anak ng kapitbahay ninyo ng one piece chicken joy para makain niya. Pero ikaw, this is the special grace. Dahil anak ka niya, hindi lang chicken joy yung ibibigay niya sa'yo. May burger pang kasama, may ice cream, may french fries. Diba? Anak, binilan niya yung anak ng kapitbahay ngayon. Tapos ngayon, ikaw binilan ka niya. Pero, yung sa'yo, dahil anak ka niya, mas marami yun. Diba? Kumbaga parang ganito lang yan eh. Dun sa anak ng kapitbahay, burger lang sa'yo, chicken, may kasama pang french fries, may kasama pang ice cream, ganun nag-work ng special grace. Ang common grace is given to all out of goodwill ng Panginoon, pero ang special grace ay binibigay lamang ng Diyos sa kanyang mga anak. Okay? Naiintindihan nyo ba o sumasakit na ulo ninyo? Buhay pa ba kayo? Yan, very good. Okay. So, very good mga kapatid. Very good. Right, very good. So ngayon po, let's now talk. Dapat may double yan. Okay, sorry. Let's now talk about the grace of God. So kanina binigyan ko lang kayo ng dalawang types ng grace. Okay? So ngayon, i-discuss natin kung ano ba tong grace of God na to na binibigay niya sa kanyang mga anak. Okay? So, unahin natin ito. So, the grace of God is, sinabi rito, the grace of God is free. Okay? Libre. Tandaan po ninyo. I want you to be very attentive with this. Makinig kayo mga kapatid. Libre ang biyaya ng Diyos. Okay? It is unmerited. Pag sinabing unmerited, hindi natin pinagtrabahuhan. It is undeserved. Hindi to pataasan ng grade, hindi to porket deserving siya, ganun, no. Hindi yun yung basihan. It is a gift. A gift, okay? Regalo to ng Panginoon sa atin, hindi mo to pwedeng bilhin, hindi mo pwede tong pagtrabahuhan, at hindi mo rin to pwedeng bayaran. The grace of God is free. Totally free. Okay? Yan yung gusto ko i-clear sa inyo. Unahin natin yon. Bakit? Kasi yung iba sabi, di ba? Kasi yung grace dapat pagtrabahuhan natin. No. Binibigay ito ng Panginoon totally free. Walang bayad. Wala kang ibang gawin. Wala kang dapat gawin. Hindi kailangan mataas ang grade mo. Hindi kailangan na sobrang buti-buti mong tao. Hindi kailangan perfect ka. No. It is a gift. Binibigay ito ng Diyos dun sa mga taong gusto niyang pagbigyan. Right? So sabi sa Romans 3:24, anong sabi rito? And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Romans 3:24. And all are justified freely. Pag sinabing freely, di ba? Pag pumunta kayo sa supermarket or sa SM or sa Alphamart or sa 7-Eleven, diba? Pag sinabing buy one, get one free, ibig sabihin nun,
libre yung isa, di ba? Obviously, di ba? Libre yung isa. So, bibilin mo lang yung isa, ngayon, ibibigay sa iyo yung isa ng libre. Okay, that's what we mean by freely. Libreng ibinibigay ito ng Panginoon. Sabi rin, and all are justified freely by His grace through the redemption that came from Jesus Christ. Remember when Jesus Christ died on the cross for our sins? That is enough and sufficient, okay, na sacrifice ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga sinabi freely eh. Ngayon, Kuya Carl, sinong nagbayad? Bakit libre? Bakit libre yung salvation? Bakit itong grace na to libre? Sino bang nagbayad nito? Wala pong ibang nagbayad kundi si Jesus Christ. And He paid it all 2,000 years ago nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, tayo, libre ang biyaya ng Diyos para sa atin. Okay? Ngayon, tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and personal Savior, malinis na kaagad tayo sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Ama. Bakit? Because of the sacrifice that Jesus has done on the cross. Enough yun and sufficient. Wala ka ng ibang dapat gawin. Justified ka na agad, instantly. Okay? Anong sabi ng Romans chapter 11 verse 6? And if by grace, then it cannot be based on works. Oh, kita ninyo? Kung daw po sa biyaya ng Panginoon, kung daw po ay sa biyaya, hindi daw po pwede na basihan ng ating mga gawa. If it were, grace would no longer be grace. Dahil daw po, kung ang biyaya ng Panginoon ay ang basihan ay ang gawa natin na mabuti, hindi na ito biyaya. Diba? Saan ka nakakita ng, diba, halimbawa, si Brother Ariel, birthday niya ngayon, happy birthday, Brother Ariel. So, si Brother Ariel, birthday niya ngayon, diba? So, sige, Brother Ariel, bibilang kita ng regalo. Pero pwede isend mo sa GCash ko yung pera na pambili mo ng regalo, na pambili ko ng regalo. Baka may 500 ka naman dyan para mabilang kita ng regalo. Do you think regalo pa rin yun? Diba? Isipin mo yon. Pupunta ka sa isang kasalan, sa mga bagong kasal, basta sa birthday yan, di ba, ganon. Pre, may 500 ka ba dyan? Bakit? Tatanong sa'yo, bakit pre? Kasi wala akong regalo sa'yo, baka pwedeng iabot mo sa akin yung 500, tas aabutan kita ng 500, para ang labas, binigyan kita ng 500, pampa-birthday ko sa'yo. Do you think regalo pa rin yun? Siyempre hindi na. Di ba? Ganon din sa Panginoon. Na-scam, di ba? Ganon din sa Panginoon. Hindi ito magiging biyaya ng Diyos kung pagtatrabahuhan natin. Okay? Hindi ito magiging biyaya ng Diyos kung pagtatrabahuhan natin ito. Okay? Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9? Kayang-kaya nyo to. Di ba? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one could boast. It is by grace. Sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay naligtas. Diba? Through faith. Siyempre, kailangan naniwala tayo. And this is not from ourselves. Hindi to galing sa atin. It is the gift of God. Gift of God. Pag sinabing gift of God, regalo ng Panginoon, libre. Not by works. Always remember that. Not by works. Hindi porkit nag-tithes ka, ligtas ka. Ha? Hindi porkit nagbasa ka ng Bible, ligtas ka. Hindi porkit nagpe-pray ka, ligtas ka. Ha? Hindi porkit nag-gymit ka, ligtas ka. No. I'm telling you the truth, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Kung hindi nyo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, nonsense ang lahat ng ginagawa ninyo. Kung hindi nyo tatanggapin itong regalo ng Diyos para sa atin. Okay? Not by works eh. Hindi mabibili ito ng gawa natin. So that no one can boast. Ano sabi dito? He is gracious to sinners. He gracious even to the undeserving. He freely gives His grace. Libre. Good news mga kapatid. Magdiwang ang lahat ng Kristiyano. Bakit? Kasi ang biyaya ng Panginoon ay libre sa lahat ng tao.
libre to. Libre to lahat sa kanyang mga anak. Wala tayong kailangang bayaran dahil yung tagapagligtas natin na si Jesus Christ ay binayaran na to. Kaya nga nakakakanta tayo nung kantang Jesus paid it all. Di ba? Nakakanta tayo ng I have decided to follow Jesus. Kasi Jesus already paid the penalty of sin. Ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng regalo. Ang kailangan na lang natin, buksan nyo yung regalo. Diba? Pag binigyan kayo ng regalo, ang gagawin nyo, itatabi nyo lang ba? Hindi, of course. Buksan nyo, gamitin ninyo. Ganon din sa Panginoon. Buksan nyo, gamitin nyo. Kaloob ng Diyos yan para sa inyo. Okay? So I hope you understand that the grace of God is free. Alright? The grace of God is free. Ano sunod? God's grace is eternal. Ano pag sinabi nating eternal, mga kapatid? Let me just drink water. Ano pag sinabi nating eternal? Ito ay walang hanggan, walang katapusan. Yes, very good. Diba? Walang katapusan. Ang biyaya daw po ng Panginoon na yon ay walang katapusan. Bakit? This is good news para sa inyo, mga kapatid. Sa lahat ng tunay na anak ng Diyos, makinig kayong mabuti. Before time began, God already planned to give His grace to His elect. He has already chosen His elect and then put His heart on them and give them grace. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, lahat ng anak ng Diyos, tandaan po ninyo, lagi nyo itong ilagay sa inyong mga isipan na even before time began, bago pa man magsimula ang lahat ng bagay, pinili na kayo ng Diyos. Pinili na kayo ng Diyos. Biruin nyo yun? Wala pang mundo, wala pang time, but God already chose you to be His sons and daughters. Sino bang hindi kikiligin? Diba? Nasa utak ka na ng Panginoon kaagad. Even before the creation of mankind. Elected, kaya nga elect eh. Pinili. At napakaswerte natin, mga kapatid. Napaka-bless natin. Why? Kasi isa tayo sa mga pinili ng Panginoon. Na wala tayong ginawa para dun sa pagpili na yun. It is God's own plan na piliin ka. Kaya wag masyadong dinadowngrade ang sarili. Diba? Wag masyadong dinadowngrade ang sarili. Pinili ka ng Panginoon. Do what is right according to the will of God. Okay? Bakit? Anong sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 9? Who saved us and called us. Remember this. Who saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His purpose, His own purpose and grace, which was granted to us in Christ Jesus from all eternity. From all eternity. Sino daw po? Siya na nagligtas sa atin at tumawag sa atin na merong banal na pagkatawag. Hindi dahil sa gawain natin, hindi dahil sa nagsimba ka, hindi dahil sa perfect ka. Wala namang perfect, pero minsan nakalakas ng ibang tao, perfect sila. Diba? Hindi porkit nag-Bible study ka, hindi porkit nag-ministry ka sa church, hindi porkit marami kang inayos na upuan sa simbahan, di ba? No. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Ano yung sinasabi dito? Balik tayo sa mga kabataan na nag-aaral pa. Sana nakinig kayo sa English class ninyo, diba? At sa mga matatanda na rin, sa mga graduate na rin, sana naalala nyo pa English ninyo. Konting grammar lang tayo. So, pag sinabi ngayon nung text na not according to our works, okay? Not according to our works, alright? Negative denial yan. So, what is this negative denial? Dinideny niya to at negative tong statement na to and then dinideny niya to. Okay? Not according to our works. Hindi dahil sa ating gawa. Binibigyan ng emphasis yung hindi. Hindi dahil doon.
Okay? But according to His purpose and grace. But according to His own purpose and grace. Positive affirmation. Ina-affirm ngayon nung text. Alright? Sunod kayo sa akin, ha? Ina-affirm ngayon nung text, okay, na ito ay according to His own purpose. Negative denial, dinideny yung statement na to is dinideny niya yung works, but then itong sunod na statement is ina-affirm niya, okay, yung according to His own purpose and grace. Tinawag ka ng Panginoon according to His own purpose and grace. Okay? Alright? So, number 3. Pagkatapos ng God's grace is eternal, always remember that, mga kapatid, na ang grace ng Panginoon, eternal yan. Hindi yan natatapos. Bakit? Kasi even God is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. How can a gracious God, di ba? Paano siya matatapos? Si Lord mismo yung gracious. So, hindi natatapos ang grace ng ating Panginoon. Alright? And number 3, bilisan na lang natin kasi magte-10 na. So, His grace, okay, His grace is, mali ng spelling, is sovereign or sovereign grace. Anong sabi rito? Ano yung sovereign grace? Romans 11 verse 5, sabi rito, it is the same today. For a few people of Israel have remained faithful because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. Anong sabi in Ephesians chapter 1 verse 4 to 6? Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. And sabi ng Titus 2 verse 11, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. This is the sovereign grace of God, mga kapatid. Soberanong, hindi sila isa soberano, soberanong biyaya ng ating Panginoon. Bakit? Gusto ko magkaroon tayo ng emphasize dito sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Kasi ang Ephesians chapter 1 verse 4 to 6, ang context po nito ay spiritual blessings ng ating through Jesus Christ or in Christ Jesus. Okay? So, yun ang context nito. Ito, pansinin nyo yung verse 5. Napakaganda nito. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Advanced thinker si Lord. And anong sabi nung sunod na text? This is what He wanted to do. And it gave Him great pleasure. Biruin niyo, mga kapatid, yung pagpili sa inyo ng Panginoon bilang Kanyang mga anak, ay ito daw po yung Kanyang gustong gawin at nakapagbibigay ng ngiti sa Kanya. Imagine, biruin mo, nakapagbigay ka ng ngiti sa ating Panginoon. It is the sovereign grace of God. Pag sinabi nating sovereign, absolute yung absolute yung reign niya. Okay? Di ba pag sinabi natin the sovereign God, absolute yung reign niya, walang pwedeng kumestyon kung bakit niya ginagawa yan. No. He is a king. Hari. Di ba? Sa hari, di ba? Hindi po pwedeng sabihin dati sa medieval times, kung nakakapanood kayo, di ba? Pag sinabi nung hari or nung emperor, ito gawin ninyo, walang bakit ganon, bakit ganyan, no, walang ganon, sa susunod lahat. Bakit? Kasi sovereign Okay? Sovereign yung kanyang rule, yung kanyang authority, absolute yun. At ngayon, nung pinili ka ng Panginoon, absolute din yun. Even before time began, God decided in advance to adopt you. Bakit adopt? Kasi from darkness to light, from enemies of God to now friends of the living God. Okay? So that is the sovereignty of God's grace in our salvation and also sa atin na mga pinili ng Panginoon. Kaya check nyo kung pinili kayo, hindi joke lang. Di ba? Kaya kailangan you have to check yourself, you have to assess yourself. Am I just pretending to be a Christian or am I really a Christian?
Di ba? Bakit? For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Has been revealed, bringing salvation to all people. His sovereign grace. And number 4, mga kapatid, grace only comes from Jesus Christ. Wala na pong ibang source ng grace. Wala na pong ibang source ng biyaya. Okay? Kundi si Jesus Christ lang. Bakit? In John chapter 1 verse 17, sabi dito, for the law was given through Moses. Grace and truth were realized through Jesus Christ. Binigay yung batas kay Moses. Pero, yung biyaya at katotohanan ay sa Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5? For there is one God and one mediator also between God and mankind, the man Jesus Christ. Alam niyo po ang tawag sa ating Panginoong Jesucristo. He is the God-man. Why? Bakit kailangan niyo maging God-man? Kasi ganito yon. Si Jesus Christ, He is God, and yet He is man. He is fully God, He is fully human. Why? He has to be God for Him to bring God to humanity. And He has to be man for Him to bring man to God. At sa gitna nun, it is Jesus Christ. Isipin niyo may tatlong tao. At sa gitna nun is si Jesus Christ. He is the mediator, tagapagitna or namamagitna or namamagitan between God and mankind. He is the man Jesus Christ. Jesus Christ is God. That's why He has an access to the Father. And Jesus Christ is man. That's why He has an access to people. Kaya nakikisimpatya sa atin. Diba? Alam niya yung pinagdadaanan natin. Because He became man. Diba? Alam niya kung paano umiyak. John 11:35, Jesus wept. Alam niya kung paano makaramdam. Kung paano maging masaya. Kung paano maging malungkot. Kung paano magalit. Diba? He knows all the emotions of people. But He never sinned. Diba? So for Him to be able to bring mankind to God, He has to be God. And for Him to be able to bring man to God, diba? He has to be man. So, the perfect mediator sa gitna ay ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Sabi ng Romans chapter 5 verse 15, but the gracious gift is not like the offense. For if by the offense of one man many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to many. Remember, yung ating tatay-tatayan si Adan. Nagkasala sila, di ba? Yung mga unang parents natin, si Adan at Eva, nagkasala sila. So, walang remedyo. Ngayon, yung mga tao, makasalanan lahat. Until now, sa atin, makasalanan tayo. Then comes Jesus Christ, the one who will take away the sins of the world. Remember when John the Baptizer, si John the Baptist, okay? Si John the Baptizer, magbabaptize siya, di ba? Nakita niya si Jesus Christ, sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sabi niya kay Jesus Christ, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. In Adam, nung kay Adan, namatay tayo lahat sa kasalanan. Pero nung kay Jesus Christ, binuhay tayo ulit lahat. Binigyan tayo ng panibagong buhay, and now we can enjoy eternity with the living God. Always remember this, mga kapatid. If you have Jesus, you have everything. If you have Jesus, you have everything. If you do not have Jesus, you do not have anything. If you have Jesus, you have everything. Lahat, meron ka. But if you do not have Jesus, wala kang kahit ano. Kayo na mamili kung anong gusto niyo gawin. And lastly, mga kapatid, the saving grace of Jesus Christ. In Acts chapter 15 verse 11. But we believe that we are saved through the grace of our Lord Jesus in the same way as they also are. The saving grace of the Lord Jesus Christ.
In Titus chapter 3 verse 7, so that being justified by His grace, we would be made heirs according to the hope of eternal life. And Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our wrongdoings according to the riches of His grace. Naalala niyo yung kanta na My Saving Grace, di ba? My saving grace, my endless love, deeper and deeper. Kumantay na, I'm falling in love with you. Di ba ganun? Magandang kanta na yun. Always remember this, mga kapatid. Without the saving grace of our Lord Jesus Christ, wala tayo rito ngayon lahat. Tandaan po ninyo. Kung wala po ang biyaya at habag ng ating Panginoon sa atin, we will never be here. Lahat tayo, mga kapatid, let me tell you this, lahat tayo, mga kapatid, deserve nating pumunta lahat sa impyerno. Deserve nating mamatay tayo sa kasalanan natin. Pero dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, hindi tayo mamamatay sa kasalanan. Mag-e-enjoy tayo sa kalangitan. Dahil sa kanya na nagbigay ng buhay para sa ating lahat. We are saved. Diba? For it is by grace we have been saved through faith. Diba? We are saved through the grace of our Lord Jesus Christ. Sa biyaya ng ating Panginoon. In Him we have redemption through His blood. Kung hindi dumanak ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng kasalanan. Dahil ano sabi ng Biblia, di ba? Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Di ba? In Romans 6:23, anong sabi? Di ba? For the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Lahat ng wrongdoings natin napatawad. Look at this saving grace. Napakaganda nito, mga kapatid. This saving grace of the Lord Jesus Christ. Gusto kong maalala ninyo to. When sin abounds, the grace of our Lord abounds more. He gives grace and more grace and more grace and more grace. He gives His greatest grace. Sumobra. He gives His greatest grace even to the greatest of sinners. Sino makapagsasabi sa atin na, Kuya Carl, ako matuwid ako wala akong kasalanan? Wala, di ba? Wala naman makapagsabi sa atin ng ganun. We are all imperfect. We are all fallen. Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Di ba? Pero nasabi rito, when sin abounds, kapag daw po ang kasalanan ay lumalaki, the grace of our Lord abounds more. He gives grace and more grace and more grace and more grace and more grace. He gives His greatest grace even to the greatest of sinners. Binibigay niya ng biyaya. Nagbibigay siya ng kapatawaran. But then, mga kapatid, the grace of our Lord Jesus Christ is not a permit for us to enjoy and to indulge in sin. Kasi una sa lahat, kung iniisip mo pa lang, di ba, intentional yung pagkakasala mo, papatawarin naman ako ng Panginoon, questionable na yung pagiging Christian natin. Why? Kasi that kind of mindset in the grace of God is what? Is a proof that we never knew the grace of God in the first place. Because a Christian in his right mindset towards the grace of the Lord Jesus Christ, magre-rejoice ang isang Kristiyano pag nalaman niya na yung biyayang binibigay sa kanya ng Panginoon. Diba? Itong saving grace na to. But then, it is not a permit for us to keep on sinning. So anong dapat matutunan natin dito, mga kapatid? Remember the common grace and the special grace na pinag-aaralan natin kanina.
Christians, believers in the Lord Jesus Christ, you are so privileged, you are so blessed dahil pinili kayo ng Panginoong Jesucristo. Dahil isa tayo sa mga pinili niya even before the world began. And let me tell you this. Kung tatanungin niyo ako kung bakit tayo pinili ng Panginoon, matagal ko na ring tanong yan. So, keep that in your mind. Kasi ako hanggang ngayon hindi ko pa rin makita yung sagot dyan. Why? Kasi it is God's own purpose. It is God's own pleasure to choose us. Magpasalamat na lang tayo, pinili tayo ng Panginoon. Remember yung kaninang verse natin? He called us. He regenerated us. He justified us. And now, He is sanctifying us, readying us for glorification. Diba? Anong nakita niya sa akin? Yan din ang tanong ko, anong nakita niya sa akin? Pero dahil sa kanyang biyaya at sa kanyang habag at sa kanyang goodness, it is out of His own pleasure that He chose all of us. You can call yourself saints. Kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, you're already saint. Hindi mo na kailangan ma-beatify. Because of the Lord Jesus Christ, you are righteous. Because of the Lord Jesus Christ, you are holy in the sight of the living Father. Ganun yun. Ganun nag-work yun. Yes, Lawrence. By the blood of the Lord Jesus Christ, we're cleansed. So, I hope na kayo ay may natutunan sa ating topic ngayon. And I hope na tama na yung pagtingin natin sa grace ng ating Panginoon. Mga kapatid, let us stop abusing the grace of God. And let us strive. Anong sabi ni Apostle Paul? To live a life that is worthy according to the calling that we have in the Lord Jesus. Keep on striving, mga kapatid. Diba? Keep on moving forward. Bakit? Because the grace of God is always there. He gives more grace. He gives grace. He gives grace every time para sa atin. At always remember, diba, yung puntos natin kanina, that grace is eternal. Siya yung may hawak niyang grace na yan. At syempre, siya rin yung karapatan magbigay niyan kung kanino niya gusto. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto niya yun eh. Diyos siya, so kaya niyang gawin lahat yung bagay na yun. Alright? So let's pray, mga kapatid. Father in heaven, we thank you, Panginoon, sa natapos po naming fellowship, Father God. Salamat sa lahat ng salita mo, O Diyos. Salamat sa grace mo, Almighty Lord, na lagi niyo pong ipinapakita sa amin. Lord, without your grace, without your mercy, O Lord, wala naman kami rito, Panginoon. We all deserve to go to hell, Father. But as your grace abounds, Panginoon, we just praise you, we just worship you, Lord. We become speechless, Panginoon, pagdating sa grace mo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na matandaan namin that the center doctrine, Panginoon, of the whole Bible is the doctrine of grace, Panginoon. As you have extended your grace to those unbelievers, Father God, your common grace. Naway, Panginoon, makita namin yung pagpili mo sa amin, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa grace mo. Because of your grace, we are here. Because of your grace, Panginoon, we can still speak, we can still stand, we can still be ministers, Panginoon. We can still be disciples, we can still be Christians because of your grace. Lord, wag mong hayaan, O Diyos, na ma-abuse namin, Lord, maabuso namin itong grace mo. Bagos, Panginoon, ipaalala mo po sa amin lagi that this is not a permit for us to sin, but rather, this is something that we are privileged to have, Almighty Lord, according to your own pleasure and will. Salamat, Panginoon.
There's no words we could utter how much we are thankful for your grace. Gabayan niyo pa po kami, Panginoon, as we have fellowship with one another. Salamat sa lahat ng iyong tinuro ngayong gabi sa amin. Salamat sa iyong salita, O Diyos. As we savor your word, Panginoon, naway nabusog ang lahat, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na ang biyaya mo ipatuloy na managana sa aming kalagitnaan. Hayaan mo na yung grace mo, Panginoon, ay patuloy namin maranasan sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Gabayan niyo po ang bawat isa. Ilayo niyo po sila sa sakit, Panginoon, sa COVID-19, sa ubo, sa sipon, sa lagnat. At Lord, patuloy ka, Panginoon, na managana sa kanilang kalagitnaan. Magrema ang lahat ng aming narinig sa aming mga puso. At hindi lang po ito mapunta sa aming isipan, bagkus, Panginoon, makita ito sa aming mga galaw. Sa pagmutawi, Panginoon, ng mga words sa aming bibig, Lord, sa pagkumpas ng aming kamay, sa pagyapak ng aming mga paa, Panginoon, makita ka aming Diyos. Maraming salamat po. Itinataas ka po namin sa aming kalagitnaan. We thank you, and to the good, to the most omnipotent, to the all-powerful, and to the gracious God. To you all the praises and glory, forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen.